Swift Traffic Action Group ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang paggamit nito ng mga body-worn cameras. Ating alamin kasama si MMDA Swift Traffic Action Group Commander Edison Bong Nebriha. Sir Bong, magandang tanghali at welcome back sa mga lansangan ngayon. Maraming salamat, Asikman. Sir, una sa lahat, ano po ang pangunahing dahilan ng nitong pagbuo ng Swift Traffic Action Group bukod sa kasalukuyang mga traffic enforcers ng MMDA at paano naiba yung mandato at operasyon nito kumpara sa mga regular na traffic units ng MMDA? So anong tawag sa inyo? Well, Swifties? Yeah, parang gano'n pwede, no, Asikman. Bali, actually, yung nakita ng pamunuan ng MMDA, yung effectiveness ng ating NCAP, magmula nung nailunsad ulit ito nung after lifting ng TRO ng Supreme Court. So nakita natin, since June, no, naka-apprehend na tayo ng almost 65,000 violators. And out of this, almost 55% have already been validated and summons were sent to the respective owners of the vehicles. No? Alam mo, Asikweng, nire-replicate namin yung effectiveness ng CCTV NCAP namin into the ground using body-worn camera sa aming mga enforcers. And through this, mapapadali po yung apprehensions, less interactions with the motorists, wala na pong hingian ng lisensya, wala na pong hingian ng rehistro or CR. No? So, basically, we'll just take the license plate, kukunin namin litrato, isusulat namin, i-issue namin ng notice of NCAP apprehension, and that's it. So anong pinagkaiba nyo, sir, dun sa mga local traffic enforcers sa mga LGU, no? Kasi sila, or minsan, yung MMDA, hindi na ba sisilipin yung lisensya ng driver? Yes. Wala na silang... Wala na pong ganun, ma'am. Bali, wala na pong interaction, basically, second. No? So, pag nakita namin naka-illegally parked yung sasakyan dyan, kukunin namin ng video yung sasakyan together with the car plate. We'll take it down, we will revalidate it. Pag na-validate na tama, isa-send yung summon. So wala na pong interaction. However, this is unlike yung sa mga LGUs at saka mga traffic enforcers namin na may paniket because that is real time. Ibig sabihin na, commit ka ng violation, may ticket ka na agad. Ito medyo deferred. But then again, this will be coupled with other operations by MMDA. So mauuna kami, that will serve as a warning na iikot at iikot ang MMDA. Then, papasok yung ibang enforcement namin na may dalang tow truck, na may dalang sidewalk clearing operations. So isa po sa tututukan ng STAGA yung obstruction at illegal parking sa mabuhay lanes. Paano po yung aktwal na proseso ng pag-apprehend ng mga ganitong paglabag? Well, actually, if it's based on our protocols anyway, na pag nandyan naka-illegally parked na yung sakyan, it needs to be apprehended. So, ang sa amin lang, hindi na po kami yung maghahanap pa ng driver, hindi na po kami yung maghahanap ng lisensya at saka rehistro. Kukunin na lang po namin litrato, which is more efficient in a way na mabilis po. Kaya po tinawag kami Swift Traffic Action Group kasi mabilisan lang po yung action namin. And with that, we will be complemented by other operations by other traffic enforcement districts to include ng task force road clearing para ito naman to reinforce what we are doing. Sir, yun doon sa mabuhay lanes, halimbawa may marami nakapark, di ba? Dati parang one-side parking lang para nagagamit pa yung kalsada ng salubungan kung sakali. Actually, kanina may nadaanan kami dyan sa Manila, doon malapit sa construction ng Skyway, na merong maliit na lamesa, may kainan siya doon. Na nasa kalsada talaga mismo, kahilera siya ng mga sasakyan. Pagka ganun, hindi niyo po ba sila paaalisin agad? Or since wala po kami dalang sidewalk clearing operations sa ASEC, so what will happen is that we will serve them as a warning. Together with that, kukunin na po namin ng video so that we will have a documentation na ito, meron kami nakitang dito, may nakita kaming vendor dito. So by the time na dumating yung mga ibang traffic enforcement district or TFRC, pagkikita nila, nandito pa rin to, then there's a time that they will take action on it. Pwede na po nilang confiscahin yung mga gamit nun at pagbawalan na huwag nang bumalik. So magiging parang real-time yan na pagka na-share ninyo doon sa group ninyo kung sino yung mga enforcers na dapat magpaalis doon agad-agad? Or... Ang concept of Operation ASEC is we will be doing the sweep every day for at least a week. So, Mabuhay Lane number 1, we will continue with Mabuhay Lane number 1 maybe 4 or 5 days. Then after the 5 days na continuous sweeping,
papasok na ngayon yung Task Force Road Clearing o yung Traffic Enforcement D6 namin, sila na po ang mag-clear ng mga obstruction talaga. May dala na po tow truck yan, may dala na po silang sidewalk clearing operations group. Okay, so ilang personnel po yung kasama dito sa STAG at paano sila pinili at sinanay para sa mas mabilis at mas efficient na operation? Yes, tama. No? Organizing the team is, I think, the hardest part about this group. Kasi, ma'am, it's totally new mandate. So, everyone in the team is new to this. So, ngayon, kailangan po talaga namin mag-training. So, we had a 5-day operational readiness and protocol compliance sa Traffic Education Division namin. Yung pagpili ng tao, ma'am, basically volunteer. Sinong gusto maging part of this group. So, they came in, trinain namin, and now we have started equipping them with body cameras and radios together with the visible vest para makapag-operate na po kami. Gaya po ng suot ninyo? Yes, ma'am. So, ayan yung nasa kanan yung body camera. This is the blinker. Wala po Blinker. Wala kang camera. Kakatapos lang po na operations namin, nakadak na po yung camera ko ngayon. Okay, so this one yung sa radio? Radio po, Okay. radio. So, ilan po lahat yung tao ninyo? Right now, I have 50 men and women ng MMDA nakasama sa STAG, 6 are admin and 44 operational enforcers. So, sir, paglilinaw lang po, no, ano naman po yung pagkakaiba nitong STAG sa Special Operations Group ng MMDA na Strike Force? We are non-contact. So, makikita nyo po kami less interactions, less arguments maybe, no, less altercations. Kasi po, ang sa amin lang, kukunan namin ng camera and plate number, then we will go. We will just send you the summon if it's validated. Unlike po nung Task Force Road Clearing, yung Strike Force po natin, they have their tow trucks, they have their sidewalk clearing operations group. Once they see you there, they will give you the leeway, the 5 minutes, then after that, wala kayo, itotow na yung sakyan. Kami po, wala kayo dyan, nandyan kayo, you will still be apprehended. Wala po kaming tow truck. Your summon will eventually come in by mail. Okay. So kasabay nitong pagpapatupad ng NCAP, lahat po ng STAG personnel ay gagamit na din ng body cameras, no? Paano titiyakin, sir, ng MMDA na ligtas, tapat at hindi maabuso yung paggamit ng mga body cam na ito? Tama yan, Asik. That's why we underwent training kasi ayaw namin na mapulaan kami. Maraming nagsasabi na ngayon, pera na naman yan. Hindi po to about the money or the fines and penalties. It's about road safety. Yung camera po namin, hindi mo po pwedeng manually on and off. So once we take it out of the docking station, naka-on na po yan hanggang maibalik namin doon. So lahat po nakikita, lahat po ng interaction namin, lahat po ng mga sinasabi namin, nare-record. Lahat ng mga kausap namin, kung sinisigawan kami, nare-record din po yun. So, kung meron man pong tiwali na insinuating na mangotong, it will be caught in camera. Kaya pati nga po yung pagkain namin tanghalian, pagpasok namin ng restroom, wala pong patayan to. Kaya po talaga very careful kami. Because once we cover the camera, once we take the camera out of our vest, nino-notify po kami ng Metro Base na yung camera nyo, bakit yung pinapatay o bakit yung tinatago. So there's always, monitoring about this. Kaya makakaasa po kayo, hindi po ito maaabuso. So, sir, paano naman po gumagana yung real-time monitoring ng body cameras na konektado sa MMDA Communications and Command Center, gaya nung sinabi ninyo, Yes. na nakikita nila kung suot, pinatay, or Yes. may sira o hindi gumagana yung camera? Maganda po yung camera ng yung mga body-worn cameras po namin. It is live, being broadcast live doon sa Metro Base namin. So nakikita po ng mga Metro Base commanders namin kung anong ginagawa namin. Kung nagbobulan lang ba kami, nagtatago kami o whatever. So nakikita po nila yan. So we are being very careful na gawin namin yung trabaho namin while we are using the body cameras during the entire shift of our duty. Kasi kung hindi, we will be called out by Metro Base. Ang galing niya, technology, SLTE, na broadcast doon, na monitor. So, meron din po kami, ma'am, na NCAP doon na nagduduplicate ng ginagawa namin just to make sure na wala pong maliligtas sa huli sa mga trabaho namin. So kung halimbawang may nakita kayo na may mga violators, example na lang po yun sa mga mabuhay lane, tapos may mga nakaharang doon. So pag alis ninyo, automatic po ba yan? May kasunod na kayong mag-apprehend sa kanila? It will take time, ma'am. Maybe 3 days to 5 days po. We will continuously sweep it
And then after that, meron na pong ano. So this is a fair warning to everyone already. But during the time, 3 days to 5 days, wow, that's 2,000. Kung lagi kayo nandyan, that's 2,000 per apprehension. And So that's dapat still nakita expensive. na nila Opo. na nanggaling na kayo doon, Yes, ma'am. nadaanan Kaya sila. that's why we have a notice. We call it Notice of Non-Contact Apprehension. So sir, kung lahat ng body cam footage ay dumadaan sa manual review, gaano po katagal bago ma-validate at maipadala ang violation ticket sa motorista? Actually, nagpapasalamat kami sa technical group namin sa Metrobase because they have added another computer to our unit so that the validation itself is madali na. Unlike yung before, if I'll undock it, minsan ang nire-review po nila 8 hours na camera. Ang ginawa po namin, tinetake note lang po namin yung may huli kami. So lahat po yun naka-timestamp na. So ang gagawin lang po ng validator, titignan niya, 8:31, 9 o'clock, yun lang po ang titignan niya. So napapadali po yung paghimay ng video. Hindi yung katulad ng ginagawa nila dati na 8 hours at pinapanood, tinitignan kung may violation. Hindi po ito. Ito may violation na, naka-timestamp na, you just need to review it. Isa-save yung video na yon, yung clip na yon, so that when we send to you the notice, may dalawang QR code po yon, Asek. Yung isang QR code is for the video. Yung isang QR code for the complaint, if you want to complain. So, 24/7 po kayo? Yung di po ma'am, bali, we are limited also by the capacity of the batteries ng body cameras namin. So, what we did is we divided it into 2. 10 sa umaga, 10 sa hapon. So, kasi ma'am, the download time is really very slow. Mga inaabot kami ng 5 to 8 hours to download all the videos. Opo. Kasi kung dire-diretso lang siya nakauna, no? Opo. Paano naman, sir, kung walang access sa email o cellphone yung isang violator na may iba pang paraan para matanggap yung kanilang ticket? It's really by mail, no? The other option is by mail. In the future, we will be coming up with an app. Yun po yung gagamitin natin. I think that will expedite everything. But for now, we'll do with the yung website po, kung may huli ka ba. Doon yung po natin malalaman yun. And matatanggap niyo po yung sulat by mail kung wala po kayong email, wala po kayong cellphone. Tayo na lang po natin sa mail po yung summon natin. So, snail mail siya. Sort of. Yes. So sir, ano naman po yung parusa kung may stag personnel na lumabag sa kanilang tungkulin o sa tamang paggamit ng body-worn cameras o sa data privacy protocols? About the data privacy protocols, wala po kami kasing control dun sa video, no? So we'll just take it. Pag dinownload po yon, it stays in the computer. We are not allowed to take the video while reviewing it. Wala pong mangyayaring ganon. So lahat po ito, it will go through the process na pag na-validate, naka-contain na po yan sa server namin. Pag kailangan nating i-retrieve, doon na lang po kukunin. Pero there's no way na we are not allowed to take a video of such apprehension doon sa computer habang nire-review. So kami po, wala po kaming control sa video ng body-worn cameras. So, kumusta po ngayon yung pakikipag-ugnayan ng STAG sa mga lokal na pamahalaan, lalo na po dun sa obstruction o illegal parking na nasa ilalim ng LGU jurisdiction? Actually, Asik, ngayon, limited lang kami sa mabuhay lanes. But we're still awaiting for the resolution regarding the parking ban ng DILG. If it will come out and it will delineate us or delineate the responsibilities between what streets are we going to clear, what we are allowed to clear, doon po namin malalaman kung hanggang saan po yung jurisdiction namin. Pero for now, limited po kami sa main thoroughfares at saka mabuhay lanes. Sir, kung sakaling may reklamo yung isang motorista sa kanyang violation, paano at saan sila makakapag-apila? Meron po bang period para i-contest yung kanilang violation? Actually, ma'am, this is unlike ng na you have 10 days. Pero dun sa QR code, like what I've said, if you have a cellphone, mabasa po yung QR code na yan, you can already fill out the complaint. Then you send it, submit it. Pag sinabit nyo po, i-schedule po kayo for hearing and you will receive that notification na may hearing kayo ng ganito. Punta na po kayo sa MMDA to attend the hearing
and settle and receive a resolution on your case. So, talagang abala din yan. No? Abala rin po, pero pwede rin po kayong mag-online hearing. Inaalaw na po yan, lalo na po sa ating mga senior citizen, mga PWD na hindi po talaga makapunta doon. O kaya may karamdaman, pwede po kayong online. set ng hearing, online na lang po. So, para hindi maabala, huwag na Opo. lang mang-abala sa Opo, kalsada. tama yan, Asa. So, sir, ano po sa tingin ninyo yung long-term impact ng NCAP at paggamit ng body-worn cameras sa road discipline at transparency? Well, unang-una po, maiiwasan na po talaga natin yung yung matagal na nating binabato sa MMDA na yung mga enforcers natin ay nangungutong. Ito po, kami na po ang naglagay ng mga body cameras para ma-monitor po sila. Kung meron po man gagawa niyan, kami na po, moto proprio, kami na po ang magpapaimbestiga niyan. So, likewise, ito po yung yung NCAP, nakita po namin yung effectiveness ng CCTV NCAPs namin sa Commonwealth at saka sa EDSA. We're just replicating this. Ang mabuti po nito, it's altering the behaviors of frequent violators, no? Kasi nakikita nila there's a certainty of fact na pag nag-violate ka, mahuhuli ka. So yun po ang napakagandang naidudulot nitong NCAP namin. Okay, sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa lahat ng mga motorista na nakatutok sa atin ngayon. Sa lahat ng ating mga kababayan, ang malinaw po ang mensahe ng MMDA. Ang responsibilidad sa kalsada ay responsibilidad nating lahat. Ang kaligtasan ng bawat isa ay responsibilidad at nakaakibat po sa ating balikat. So, ang paalala po namin, mag-iingat po tayo palagi, sumunod po tayo sa panuntunan ng batas trapiko. Ito po ay hindi para sa fines and penalties, ito po ay nakapundasyon sa road safety. Kaligtasan po nating lahat ang nakasalalay dito. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Mag-ingat kayo kasi Sir Bong is back. So we'll be seeing more of you on the roads. Yes, ma'am. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. MMDA SWIFT Traffic Action Group Commander Edison Bong Nebriha. Thank you, sir. Thank you. Thank you.